Akala ko pagod lang ako, pero bakit wala sa salamin ang katabi kong pasahero? Araw-araw akong sumasakay sa huling biyahe, pauwi ng probinsya, 11:45 p.m. Parehong ruta, parehong driver, parehong lamig ng hangin sa loob ng bus. Konti lang ang pasahero kapag ganitong oras. Kadalasan, tulog na ang karamihan. Tahimik, madilim. Parang ang buong mundo ay natutulog habang kami ay bumabiyahe sa gitna ng kalsada. Noong gabing iyon, pagod na pagod ako, galing overtime. Mabigat ang ulo ko at gusto ko na lang makauwi. Pumwesto ako sa paborito kong upuan, sa may bandang gitna tabi ng bintana. Pag upo ko, napansin ko na may katabi na pala ako. Isang babae. Nakaputing damit siya. Nakaupo lang, diretso ang tingin sa harap, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Akala ko tulog lang. Ilang beses akong sumilip sa kanya. Kahit saglit na galaw, wala. Kahit paghinga, hindi ko marinig. Pero ramdam ko ang lamig sa tabi ko. Hindi yung lamig ng aircon. Ibang lamig. Habang umaandar ang bus, napatingin ako sa salamin sa itaas. Yung salamin na ginagamit ng driver para makita ang mga pasahero. Nakita ko ang sarili ko, pagod, namumutla, nakayuko. Pero ako lang, wala ang katabi ko. Napakurap ako, tumingin ako sa tabi ko, nandun pa rin siya. Binalikan ko ang salamin, ako lang talaga ang nakaupo. Hindi na ako mapakali, gusto kong tumayo, lumipat ng upuan. Pero parang mabigat ang katawan ko, pakiramdam ko, kapag gumalaw ako, mapapansin niya ako. Maya-maya dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya ng maayos. Parang natatakpan ng dilim, pero ramdam ko na nakatingin siya diretso sa akin. Pagdating sa terminal, dali-dali akong bumaba. Hindi na ako lumingon. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang konduktor na sumigaw. "Sir, sir!" Lumapit siya sa akin. "Sir, okay lang po kayo? Kanina pa kayo parang may kinakausap sa tabi niyo." Napatigil ako. "Ha?" May katabi po ako kanina. Bigla siyang natahimik. "Sir, mag-isa lang po kayo sa upuan buong biyahe." Hindi ako makapaniwala. Bumalik ako sa bus. Nanginginig ang tuhod ko. Tiningnan ko ang upuan ko. Wala na ang babae, pero may naiwan. Isang lumang tiket. Pinulot ko. Kupas na ang tinta. Halos hindi na mabasa. Pero nakita ko ang petsa. Parehong ruta, parehong oras. Pero 10 taon na ang nakalipas. Tumingin ako sa konduktor. May nangyari po ba dito dati? Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "May aksidente po sa rutang yan. 10 taon na ang nakalipas." May isang babaeng hindi na nakababa sa huling biyahe. Nanlamig ang buo kong katawan kasi sa likod ng tiket, may nakasulat, isang pangalan, at sa ilalim nito, numero ng upuan. Ang upuan ko. Simula noon, hindi na ako sumasakay sa huling biyahe.